Mr. Pausa? Sige, ano po yung gusto niyo sabihin? Ah, hello po. Tama, okay na. Hello. Magandang hapon po, Your Honor. Yung aking complaint po sa Churi Corporation ay ganito. Ah, kasi yung aking 6 na unit, yung binigay niya sa akin ay 3. Tapos, ang sabi doon sa LTFRB, hindi daw tama yon. Kasi hindi ito per unit, per share po ito. Kaya nung tinanong ko siya, wala akong magawa. Yun lang ang sabi niya. Basta, yun lang binigay. Yun po hindi mas hindi pabor sa akin po kasi ang gasto ko doon sa 6 na unit na yon ay aabot ng kalahating milyon. So yun ang inaalala ko kasi mahigit na po 1 taon yun na nangyari sa akin. So yun lang po ang complaint ko sa Surit Corporation po sa nangyayari po sa akin, Your Honor. Choret, can you enlighten us? Kasi hindi kompleto po yung sinabi ni Mr. Pausa eh. Ano po ba ang problema talaga? Ah, Thank you, Mr. Chair. Actually, ito yung pinunta ko dito kasi yung sa case namin ni Mr. Borata, we end up with a settlement. Today, I'm so glad na I am here again to clarify the things between Mr. Pausa. Yung ina-allege niya po regarding the units, kasi yung sa kanila, binigay namin sa Eroreco na ruta, sila yung nag-ooperate ng kanilang routes. So, based on the consolidation process, 15 units yung kailangan na mag-consolidate. So, 15 units yung pumasok for consolidation. And here comes the selection. Yung in-award ni LPTRP is only 11 units, Your Honor. So, bali kulang ng 4. So, yung nangyari sa kanila, considering sila po ang nag-ooperate, Mr. Pausa, ginagawa siyang parang doon sa downtown, binabayaran siya ng grupo, and then out of 15, 6 sa kanya, which is hindi nga sa pangalan niya, in-accommodate lang namin lahat. And then yung isa, yung 5, yung and the rest, isa-isa. To be fair, para na-equal yung pangkabuhayan nila, na walang ma-display sa kanila, binigyan muna yung bawat operator ng isa-isang unit na kung operator ka dati, o pwede ka pang mag-drive, magda-drive ka, at the same time, babayaran ka at bibigyan ka ng benefits. Parang ganyan, Mr. Chair. Yung sa kanyang nangyari, 3 lang kasi yun lang ang natira out of 6 na yung natira. So hinati sa kanila ng 2, may 5 at 6 na units. Yung arrangement namin sa kanya, if ever na ma-ratified or whatever magawa sa LPTRP, if there is still need of the public na kailangan na magdagdag ng units, ikaw yung priority na i-add on yung number of units na pinakonsolidate mo. If ever na mag-grant yung, kunyari mag-a-add yung LPTRP, yung LGU namin for the additional number of units, so siya talaga ang first priority. Yung sa amin naman, para hindi, win-win solution lang. Operator siya na may isa, kawawa naman siya, i-prioritize ko siya na 6 sa kanya. That's all, Your Honor. Pero yung 6 na consolidate, kasama sa consolidation. Yes po. Oh, that shows you again your problem. Nauna na naman yung consolidation kaysa dun sa route rationalization. Sobra na. Di ba? Now, what can you say about the situation of Choret vis-a-vis Mr. Pausa? Kasi sabi ni Mr. Pausa, 6 ngayon kanya, yung 3 lang ang binigay. So 3 lang yung tumatakbo. Tama ba, Mr. Pausa? Yes, Your Honor. Oh. Pero na-consolidate 6. Yes, Your Honor. Oh, may gusto kong sabihin? Sige. Meron po, Your Honor. Ang ibig ko pong sabihin, kasi 10 ang binigay, yung na-consolidate namin, 14. So dapat, hindi po yun proportion. Yung equal share ang ibig kong sabihin sana. Kasi yung i-divide namin, 10 lang, 14 kami ang nagmamayari ng buong ruta. So, yun sana ang gusto kong mangyari. Sinabi ko naman to sa iya before nga nagdating yung mga yung mga units. Kasi alam ko, ang corporation is not per unit. Ito ay per share. Yun ang ko sa kanya. Pinaglalaban ko. Mr. Chair. LTFRB, Mr. Chair. kitang-kita na nyo na yung mga problema eh. Kung bakit sinasabi ko na dapat yung rota ayusin ninyo para alam nyo yung number of vehicles na pwedeng tumakbo ron at kikita. Ngayon, ganyan ang nangyayari.
What can you say about the issue raised by Mr. Pausa? Yes, Mr. Chair, what we will do is we will check our records on how Churet Corporation apportioned the units pursuant to the approved LPTRP, and whether or not they complied with the existing policy on the distribution of the slots, Mr. Chair. Yes, Mr. Pausa, ano? Mo. Kasi itong lahat na binabayaran namin, hindi ito, walang resibo ito. Yung Saan ka pinagtataka ko, nagbabayad? kahit dahil Hindi, kanino ka nagbabayad? sa kanila po, Sinong kanila? sa Churet Corporation po. Ayun, yun ang gusto ko marinig. Oo. Kasi ang hirap Sa Churet kanila. Corporation Hindi po. ko naman alam kung sino yung kanila. Sino sa kanila? Sino sa Churet? Yan kasi yung ano ko, kasi ito, Nagbabayad ka, walang resibo. lahat po ng binabayad namin po walang resibo. Dito po ako nagtataka dahil itong korporasyon na ito ay legal. Would that Kung be true? magbabayad tayo, dapat, di ba, kahit anong bilhin natin, mayroong kaukulang resibo. Hindi po ba? Would that be Your true, Honor. Churet? Actually, mayroong logbook po na Would that be true? no, mayroong kaming pinipirmahan po. Hindi. Ang tinatanong, ang kuwan po niya, reklamo po niya, nagbabayad po sila, wala kayong ini-issue na resibo. Kasi yun ang ebidensya na nagbabayad po sila eh. Karapatan nila makatanggap na resibo ng ibinayad nila. Are you not doing that? Your Honor, kasi yung OR namin is registered sa sa BIR. So whatever service na i-issue namin sa it should be deducted sa amin, di ba? So yung may I clarify kung question ni Mr. Pausa is about the payment sa bus or ano po Mr. Pausa? Kasi yung kung sa bus, yun lang yung kinokolekta namin for amortization. Yun, doon may isang tao na nag-handle na every time magkuha kami, may sinasaynan lang kung magkano yung sa logbook, kung paano kinokollect every week. Dati, sila yun ang doon nagdi-deposit sa account namin. Which is wala namang problema kahit saan, credited naman yung payments nila sa account namin. Tapos kami naman ang nagbabayad ng monthly amortization eh. Yung sa kanila nga, 1,000 per day lang yung hinihingi ng korporasyon. Samantala, yung tamang computation ng amortization is 1,2 per unit. Considering yung ruta na sa kanila, very short lang, at saka yung Saturday, Sunday, Malayo na po yung sagot ninyo eh. Ang tanong lang po ni Mr. Pausa is, bakit hindi kayo nag-i-issue ng resibo doon sa binabayad nila? Alayo na po ng explanation ninyo eh. Sagutin nyo lang po yung issue ni Mr. Pausa. Your Honor, wala po kami, hindi po kami nag-issue ng official receipt. Meron po, tinatanggap at sinasign yung payments every time mag-collect kami po. What is the stand of DOTR? Ganun ba yun ang kalakaran? Yung ibinabayad ng member ng Kwan, wala siyang ebidensya na matatanggap na nagbayad siya. Paano kung i-accuse siya ngayon na hindi siya nagbabayad? Paano siya didepensa? Ito lang po. Mr. Chair, this opinion is not as LTFRB, Mr. Chair, because the LTFRB does not have jurisdiction over that particular aspect. But under the law, Mr. Chair, anyone who receives money in exchange Yes. should issue the receipt. Kasi tingnan mo, halimbawa, ako nagbigay ng pera sa iyo na kailangan ibigay ko officially. Tapos ngayon, i-deny mo na hindi ko ibinigay. Anong ebidensya ko na nagbigay ako? Lugi ako eh. It's just being fair. May logic yung katanungan ni Mr. Pausa eh. I do not know why you cannot issue a simple acknowledgement that you received this amount from your stockholder or shareholder. Mr. Chair, meron pong logbook kami. Yun lang po. Ilang dinalagay yung total Narinig ko amount. na yung sagot mo na may logbook eh. Yung logbook pwede mong walain eh. Sabihin mo si Mr. Pausa hindi nagbabayad eh. Anong ebidensya na nagbabayad siya? Mr. Chair, sa kanila naman yung logbook, may isa doon na kasama niya na operator. Siya yung in charge every time mag-release ng payments po. Siguro, Madam LTFRB, can you come up with guidelines about this? Kasi dapat mag-issue man sila ng acknowledgement na nagbayad yung tao. Kasi when the time comes na may magsabi hindi siya nagbabayad, todas siya. You know? Yun ang problema ngayon eh. Ano, Mr. Pausa? Mayroon pa rin kaming ibinaya doon sa LTFRB, wala rin resibo. Sabi niya, ito dropping and substitution daw. Bumayad kami ng 11,000 per unit, Your Honor. Mr. Chair, Yes.
kanina po kaya naibayad, Mr. Chair, sa LTFRB? Mr. Pausa, saan po kayo nagbayad? Sa kay Suret Corporation po, siningil niya kami ng 11,000 Para? per unit para po to ay sa dropping and substitution po. Correct? Your Honor, yung payments po sa kanila, wala pa kaming nagawa na dropping and substitution po sa Aeroreco na route. Yung receive ng lahat na payments nila is the late Maxilom. Siya yung in charge sa kanila, sa kanilang ruta. Hindi ako or whoever sa Suret Corporation ang nagre-receive ng payments. May isang representative sila, kaso lang late na siya, wala na siya ngayon. Siya yung nagre-receive sa kanila lahat na payments nila. Mr. Chair, we still have naman time for the next hearing sa kanila. May we be allowed to meron pa atang isang cooperative di ba? Sila. Bakod Bacolod saka Santiago. Bicol pa. Dalawa pa to, Mr. Chair. Hindi, nakalista lang dito officially is Hindi, kanino ba to, Mr. Chair? Hindi ko alam kung saan. Jacinto Aquino. Ayun, ito nga sila. Sila naglista kanina eh. Mm. Yung hiniling natin na magpalista sila eh. Yeah. At saka Johnny Teraren. Dito nakalista yung priority na kon eh. Yeah. So we Saka still yung have, last. we still have like 2, Mr. Chair. So can we defer the sa kanila? Baka makapag-usap na sila afterwards. Mr. Chair. Why are you raising your hand? Sir, for clarification lang sir, no, yung dropping and substitution na sinasabi ni Mr. Pausa, nagbigay ako sa Suret Corporation ng 193,000 dahil kasi 44 units yung sa amin. Sabi niya sa amin, nagbabayad kami ng dropping and substitution for 11,000 per unit. Yung ba binayad mo, may resibo ka? May pirma siya, sir. May pirma sila? Yes, sir. Sino ang may pirma? Si Suret, sir. Hindi, sinong? Si Suret Corporation yun eh. Si Secretary. Oo. Corazon na na, sir. Oh. Kung na-receive ko po, Your Honor, i-acknowledge ko yan. Sa Punta Taytayan kasi yung kay Mr. Hindi, Pausa, na-receive mo Sir ba? Areco. Na-receive mo ba? I'm not so sure kasi yung pagbigay nila ng pera Hindi, is covered sagutin po. mo muna. Ang dami mo explanation. Di ka naman abogado eh. Ang alam ko na maraming sinasabi yung abogado eh. Di ba? Ang tanong ko lang, totoo ba na tinanggap mo yung bayad ni Mr. Borata? May natanggap ako sa kanila Yes po, or Your no? Honor. Yes po. Kasi pinapahaba pa ninyo eh. Now, para saan yun? Para pagdating ng bagong sasakyan po na itatransfer na from... Bakit nyo sinisingil sila eh? Wala pa. Hindi, dumating na po kasi i-release na yung franchise saka yung units ready na for sa pagpasada po. OTC, could you look into this and submit a report to us in the next hearing? Yes, yes, Your Honor. We will do that, Pangalawang please. beses na itong threat dito, napakarami ng problema eh. Apa. Kaya, totoo yung sinabi ko sa CDA. Maghanda-handa na kayo dahil marami pang darating na problema dyan. Kami, I'll assign Attorney Ubayra po, who's very knowledgeable po sa pag-process. Thank you. Yes. Alam po ninyo, kung minsan yung kailangan mag-resibo at hindi kayo nagre-resibo, ang pumapasok sa aking isipan, meron kayong iniiwasan eh. Sa totoo lang, Iha, sa tagal ko sa gobyerno, Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Rosalina, bakit ba kasi pinapasurrender ang mga prangkisa ng mga operator na binayaran nila ng more than 800K? Dapat na hawak ng mga operator yung mga prangkisa nila para patunay na sila ang may-ari ng mga sasakyan. Pahayag naman ni Michael Ponvida, lintek ang consolidation na yan, lalong nagkagulo yung operation ng jeepney, ginulo ng DOTR at ng LTFRB. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Cornelio Jose, marami ng pera si Madam. Bakit kasi pumapayag ng walang resibo, baka pasok sa fixer yan. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.